Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Manok, barbecue, lechon, pinrito, o anumang luto, paboritong pagkain nating mga Pinoy. Sa lansangan o sa bahay man, pantawid gutom o pang-ulam, patok ang manok sa ating panlasa. Subalit, nakakasiguro ba kayo na ang inyong nabili at kinain ay hindi mga manok na patay na at kinatay pa? O yung tinatawag na double dead, pasintabi sa mga mahihinang sikmura? Ipapakita namin sa inyo ang katotohanan sa isinagawang surveillance ng bitag sa isang poultry farm sa San Mateo, Rizal. 20 ng Pebrero, nadiskubre ng bitag ang isang poultry farm sa San Mateo, Rizal. Nagkakatay na mga patay na manok o double dead at ibinebenta sa kanilang outlet. Ito'y dahil sa reklamo ng mga residenteng nakapaligid dito. Dala ang isang nakakadiret masangsang na frozen chicken. Ibinunyag sa bitag ng 2 residente ang katiwaliang ginagawa ng Golden York Farm. Sila sa Natividad Farm, sir, yung mga manok doon na patay na double dead, binibinta po nila. Okay. Pag sinabi mong double dead, namatay na yan. Oo. Tapos kakatayin yung patay na manok. Oo, yun na. Ilang oras na namatay yung manok o ilang araw na? Buto sir ng 6 na oras na yan. 6 na oras, matigas na yan. Oo, matigas na talaga yun, sir. Kaya lang araw naman yun, dadaan yun sa may tubig. Itong ganitong klaseng manok, nakikita na nila may sakit yan. Oo, alam mo nila yan, sir. Hinihiwalay. Hindi yun, sir. Sasama-sama yun sa reason. Gaano karami ang manok na namatay sa Natividad Farm sa isang araw? Sa pagkatapos sa isang bahay, mayroong 5 manok piraso yan sa bawat isang bahay na patay sa bawat poultry. Kasi isang araw, mayroong siguro silang mga 40. 40 na manok? Tapos yan, hindi naman antimano, hindi naman halimbawa patay yung manok. Pagka-freezer niya, hindi naman agad i-deliver yung mga nauna pa, yung pang-pan-deliver. I-deliver muna. So, nice to. Okay. Saan nyo binibenta itong mga manok? Saan ito nabibenta? Meron sila mga customer sa mga malls, tapos meron din silang mga outlet, mga tindahan sa mga itong Manila. Bayanan sa bayanin. Hindi ka nakapbayanan ng linggo. Tungo ang team ng bitag sa isang farm na kung saan etong mga nagbebenta ng mga manok na double dead, patay na 6 hours after, sabi ng mga lumapit sa amin. Ang gagawin namin, dahil reconnaissance pa lang to, makikipag-interface kami doon sa Tagaloob para makuha mismo yung actual na mga manok na patay na 6 hours. Nandun ang 2 undercover ng bitag kasama yung asset. Importante rin makita namin yung lugar. At probably the next phase, once we get the surveillance, tomorrow, it'll be yung lugar na kung saan binebenta sa kanilang mga outlets in Metro Manila. Oo. Okay. So, gaano kalapit na ito? Malayo pa ba? Ilang meters pa? Mga 5 minutes, nandun na tayo, no? Oo, sir, 5 minutes po, makukuha na natin. Nandun na po tayo. Ilang meters ba? Packet pa ng bundok yan? Ano pa yan? Medyo kanan po doon ang bundok, sir. Paano ng bundok to? Opo. Tol na pader na yan, dyan sila lumalabas. Tol na pader. Hello po? Nasaan ka yan? Sir, eto po, lagpas na po kami na kami gate. Pag lagpas nyo po ng may tao po kasi mga naglalaro dyan, pag lagpas po nun, yun na po yung gate. Ano po?
paglagpas ng gate, I haven't even seen a gate. Makakatawag ng pansin kung babalik pa kami at yung mga sasakyan natin hindi pang dyan sa lugar na yan. Yes, sir, yes, sir. Pangalawa, na survey na namin, that place is not good to be doing surveillance kasama ang bitag, that place is susceptible to ambush kung talagang a-ambushin kami. Alright, that place is something na kaya akala ko paalis na kayo nakatambay rito sa may Chowking palabas to make sure na sasalubungin namin kayo. But if you're saying nandyan ka pa at lalabas ka pa, alang-aling oras ka na. Sa labas ba kayo o sa loob kayo ng compound? Sa ngayon. Yes. Nandito kami sa Luzon. Sa loob pa kami ng kumpanya. Sa loob pa kayo ng compound at lalabas ka pa, alang-aling oras ka na. Yes. Diba? If you wait until tomorrow, might as well do it. Itong lugar na to medyo, kung titingnan mo sa ganitong oras, alanganin na. Potential ambush, kung titingnan, risky. Dahil ang lalayo ng agwat, nasa paan ka na ng bundok. Andun sa dulo, ilang kilometro pa, yung sinasabing farm. Pag minalas-malas ka pa at medyo may mga kulukoy dyan sa gitna at walang magawa, dali lang sa gawang ambush. So, we're out of here. Kaya lang yung dalawang undercover namin, nandun pa, tinuturuan pa rin, nakapasok daw sila. I don't know kung... 21 ng Pebrero, pinasok ng mga bitag undercover ang loob ng Golden York Farm sa pamamagitan ng isang asset na tagaloob. Kinaumagahan, ito ang nahulog sa bitag ng aming concealed camera. Malawak at malaki ang farm. Tinatayang merong 30 bahay na mga manok ang naririto. Sa unang tingin, pangkaraniwang ganitong tanawin sa mga poultry farm. Sa pulagad ng aming concealed camera ang mga patay na manok na nakasabit sa labas ng mga bahay. Mapapansin ang mukha at mga mata ng mga manok. Halatang namatay ang mga ito dahil sa sakit o karamdaman. Makikita na kinukuha sa mga bahay-bahay ang mga patay na manok ng isang trabahador. At ito ang mga sumunod na eksena. Sa pool ng bitag concealed camera, ang paghihiwalay ng mga patay at buhay na manok sa katayan. Pagmasdan ng mga patay na manok, inihahagis sa bandang itaas sa kanan, habang ang mga buhay sa ibabang kaliwa inihahagis. Sa pagkakatay pa lang, nakakadiri ang kanilang sistema. Ang isang ito, nakatungtong pa sa mismong katayan. Walang pakialam sa mikrobyong dala ng kanyang tsinelas, nakakapit sa kinatay niyang manok. Habang abalang-abala mga trabahador, hindi mapigilan ng isang ito ang kumanta. Isang malaria naman, pumapayat muna. Nalalantay palo, pumapayat doon, galing sa lamok. Natitigan muna siya. Hindi matagal mahina pumatay ang malaria. Kaya nga lang, matagal maalis. Kasi siyempre, napagaling mo na, nakagatin ulit ng lamok. Kasi pag natulog yan kumakagat yung lamok sa palong. Wala namang mangkulambo yan. Yung panlaban, pansabog, kinukulambo niya pa rin makagat ng lamok. Ang problema naman dito sa maraming kuto, hanip. Saan? Dito sa walong bahay, dito sa likod. Nakaw, kapal. Kaya kahit isprehin, sabi nga nila anong magaling yun, paano ka ako hindi mawawala yun. Maliit na nga ako, alisin mo yung manok. Pag inalis mo yung manok, wala nang hanip yun. Hulog sa bitag dahil sa kanyang kadaldalan. Agad ipresenta ng bitag ang mga surveillance video ng aming nakalap sa tanggapan ng National Meat Inspection Service sa pamumuno ni Dr. Marquez. Sa ngayon, ang nakikita natin dito, poisoning lang. Sa ngayon, poisoning. Pwedeng magkaroon ng poisoning. Food poisoning. Ang content ng isa kasing possible na pwedeng madalang sakit kung infected yan, yung kinatatakutan natin ngayon. Pero hindi pa naman ito, wala pa naman tayong confirmatory. Ang iniingatan natin ngayon, under surveillance, yung bird flu. Dito na rin isinasagawang pre-planning ng grupo ng bitag at NMIS para sa inahandang operasyon.
kasama namin ngayon ang asset namin dito sa double dead na mga manok na to. At ituturo sa atin yung lugar na kung saan outlet ng farm na to. Dito mismo sa San Mateo. At dito dinadala yung mga double dead na mga manok. Yung mga patay na, kinakatay pa. At binibenta raw. So sisilipin natin ngayon. Titingnan natin kung anong nilalaman ng kanilang outlet na tindahan. I'm sure na makikita natin siguro mga itlog dyan. Eh kabilang na rin mga manok. At kung ano man yung makikita natin, ito'y pruweba lamang. Dito dinadala, dito rin binibenta yung mga double dead na manok. Okay, ito susubukan natin bumili ha. Tawaran mo kunyari, kaya lang kung tatawad ka, sabihin mo yung mura, yung tumawad ka talaga. Halimbawa, sa 60 pesos, 2 bibilhin mo, yung pinakamura, sabihin mo na parang pambebenta pang kung ano man yun, bumili ka ng mura lang talaga, bibigyan ka ng 120. Gusto ko makita kung talagang inong itsura ng chicken na yun at dadalhin natin sa NMIC ngayon mismo. Ha? Okay, tumawad ka ha? At gusto ko makita yung kung kumpirmado na kulay ube na. Hello dyan. Anong kulay nito? Pwede i-submit na natin for sample to. Ito na yung chicken. Walang hiya, blue na to Ha? Ito, ilantaran pagbebenta ng mga sinasabing manok na galing sa farm. Hindi pa rin natin masasabi kung ito'y double dead. Base sa amin nakita, gano'n na nga. Kaya lang kinakayan, isa sa ilalim pa to sa examination na gagawin ngayon ng mga NMIC. So, tutuloy na lang kami sa Quezon City. Sa tanggapan ng Meat Laboratory Center, kinumpirma ni Dr. Bart Patigue na double dead na nga ang aming nabiling manok. This is a sensory evaluation without using the microscope. Ngayon gusto niyo sabihin sa akin, we take a look at it physically, the appearance of it's blue. Ayan. Anong ibig sabihin mo pag blue? Yung maraming naiiwan yung dugo sa loob ng karne, yung karkas ng manok. Kasi nga double dead. Patay na, hindi na nakalabas yung dugo. Kinatay ulit, hindi mo rin napalabas yung dugo kasi hindi na pumipitik yung puso para mailabas yung dugo. So ganyan ho. So yung dugo na naiwan sa karne, ayan ay magsisilbing medium for bacterial growth and development. So madaling masira yung karne. Okay, dinala namin dito sa laboratory ng NMIC. At tinignan na nila lahat. Apparently, mukhang may mga problema nga. Sinabi nga ng isa din sa mga sensory evaluation. Lumalabas talaga, sinabi nga kanina ng inspector din natin na may problema na. Pero isang bagay lang na linawin na natin, mismo yung taga Region 4 na under itong sa Rizal, wala daw talagang parang slaughterhouse na ang Region 4 na meron para doon sa mga poultry na kung saan dapat kinakatay. Dito pa lang, itong manok na to, walang seal or band or leg band na nagsasabing okay ito to be sold doon sa locality ng Rizal or double A man lang, which means pwede in Metro Manila and outside of the, kumbaga within the Philippines. Sa itsura ho nito, ito ay malinaw ng paglabag doon sa sinasabing under the National Meat Inspection Service or yung mga guidelines na walang leg band at ang itsura nito, higit sa lahat yung sinabi ng direktor na talagang walang slaughterhouse. Kaya bukas sasama sa inspeksyon, bitag, at dadalhin namin sila sa site para doon sa outlet na nagbebenta nito.